Narito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Naglabas ng Memorandum Circular number 114 ang Malacanang na nag-uutos sa lahat ng ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan na mahigpit na ipatupad ang mga energy conservation protocols upang makatipid sa konsumo ng kuryente at gasolina. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ang mga tanggapan ng gobyerno na panatiliin sa 24 degrees Celsius ang thermostat ng mga air-conditioned na opisina, patayin ang mga hindi kinakailangang ilaw at kagamitan tuwing lunch break at pagkatapos ng oras ng trabaho, at gamitin ang virtual meetings bilang pangunahing paraan sa mga pagpupulong naman ng ahensya. Nililimitahan din ang opisyal na biyahe at hinikayat ang mga epesyenteng paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan upang mabawasan ang konsumo naman ng fuel. Kasama rin sa mga hakbang ang pagpapatupad ng 4 na araw na on-site work arrangements o flexible work setup upang mabawasan ang paggamit ng enerhiya sa mga gusali ng gobyerno at transportasyon. Layunin ng circular na mapababa ng 10 to 20% ang konsumo ng kuryente at gasolina ng mga ahensya ng pamahalaan upang patuloy na tinitiyak ang walang patid na paghahatid ng serbisyo publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, nagpaalala ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa lahat ng dayuhang bumibisita na kinakailangan ng visit clearance bago sila makapasok at makagamit ng mga recreational facilities sa mga kampo militar, kasama na ang mga golf courses dahil sa mga ulat ng espionage na may koneksyon sa China. Ayon sa AFP, bahagi ng pulisiya ang pagkakaroon ng clearance para sa sinumang nagnanais pumasok at bumisita sa mga military installations. Hinihikaya din ang mga dayuhan na alamin ang tamang proseso ng clearance at sumunod sa mga security rules. Lumabas ang paalala matapos mabisto ang 3 Pilipino na pinaghihinalaang nasangkot sa espionage naman para sa China. Dahil dito, pinaigting na ng Philippine National Police at iba pang ahensya ang counterintelligence measures kasama ang screening at internal monitoring upang maiwasan ang espionage at foreign interference. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, inilagay na ng Department of Migrant Workers ang Strait of Hormuz bilang high-risk area para sa mga Pilipinong tripulante dahil sa patuloy na kaguluhan naman sa Middle East. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, pinalawig ang advisory para sa maritime sector at klinasipika ang mapanganib na lugar na mahalagang ruta ng oil shipments. Matatandaan na ang Strait of Hormuz ay nasa pagitan ng Iran at Oman at dinaraanan ng kabuang konsumo ng langis sa buong mundo na nagkokonekta naman sa malalaking oil producers sa Middle East kagaya ng Saudi Arabia, Iran, Iraq, UAE, Gulf of Oman at Arabian Sea. Samantala sa kasalukuyan na apektuhan ng shipping dahil sa kamakailang pag-atake naman ng US at Israel sa Iran na nagresulta sa pagsabog naman ng tensyon sa rehiyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.